May gabi na sab kanatong tanan mga kaigsunan. Welcome sa atong padayon nga Powerhouse meeting. Salamat sa Ginoo sa iyang grasya ug pabor nga kanunay ginasabuag sa matag usa nato ka kinabuhi. Hangtod kita, hangtod karon ani kita nining atong tigom. This is a continuous training para gyud ang tanan masangkapan unya mahimong magbumbungahon sa atong kinabuhi. Pinaagi sa tumong ug katuyuan sa Ginoo sa atong matag usa ka kinabuhi. Karong gabi mo ika-15 nato nga bahin sa ato ang taud-taud na nga hisgutanan about the keys to double acceleration. Unya karong gabi mo ni siya ang konklusyon sa daghan kayong atong na sinatian sa process ani nga lesson. Mao nga let us continue to open our heart and allow the Holy Spirit to minister to us tonight and give us some exhortations and encouragement for us to continue in our calling, doing the vision to win the lost and make them disciple. Let us pray. Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you, dear Lord, for another time, precious time together with our brethren, Lord, with our brothers and sisters, learning more about your calling, about your will upon our lives. Tonight, dear God, we just lift up our hearts to you. We ask you, dear Lord, to minister to us through the power of your Holy Spirit. Allow us, Lord, to receive our portion, to receive your word, your revelation to us, so that we as your people will become more stronger as we do the vision. Thank you, Lord, that tonight you will bless, Lord, everyone na karong gabi. Salamat nga padayon ka makigsulti ka namo. Powerfully, Lord, in a very special way. So, Lord, we just commit our hearts to you. This training, Lord, salamat, magapanalangin ikaw. And we ask your precious blood to cover us, Lord, as we enjoy your word. Allow us to enjoy your presence as well. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. So, welcome once again. Tumang kauban ng mga pastors, kinagsunod din atong equipping o bisan sa atong mga primary leaders nga masing kamuton gayod nga nagapadayon. Kunya ang atong 144 leaders nga mo'y ato yung gitutukan ani nga mga training. Akong paghandom nga makita gyud nako ang atong 144 leaders nga tanan gyud mag-apil aning ato ang every Wednesday Powerhouse meeting. So ang Ginoo magapanalangin ka natong tanan. Amen. So katapusan ni siya nga bahin nining atong series of studies about the keys to double acceleration. Unya kini nga katapusang bahin ining atong nga topic is an exhortation. It is an encouragement for us to do the things that we have heard, no? Before. Unya mao na siya ang paghimo og desisyon karong gabi nga ato nagyong abantihan ang atong mga pulong sa Dios nga nadunggan. Amen. So mag-uluhan ning ato ang topic about crossing your Jordan. Crossing your Jordan. Kung doon na may usa sa importante kayong butang nga imo ug ako nga mahuptan og desisyonan karong gabi nga ato nang tabukon ang Jordan sa atong mga kinabuhi. What is that? Atong basahon ang Joshua chapter 3, magsugod ta sa verse 14. Ingon dinhi, so the people
the Israelite nation, the whole nation of Israel, o niyang people dere. So the people left their camp to cross the Jordan. And the priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. Verse 15. It was the harvest season, and the Jordan was overflowing its banks. But as soon as the feet of the priests who were carrying the ark touched the water at the river's edge, verse 16, the waters above that point began backing up a great distance away at the town called Adam, which is near Saritan. And the water below that point flowed on to the Dead Sea until the river bed was dry. Then all the people crossed over near the town of Jericho. Verse 17. Meanwhile, the priests who were carrying the ark of the Lord's covenant stood on the dry ground in the middle of the river bed as the people passed by. They waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on the dry ground. This is the word of the Lord. Kini nga bahin sa scripture, mao na niyang panahon nga ang nasod sa Israel naana sila kilid sa tampi sa suba sa Jordan. Anya mauna ni ang lugar nga kung makatabok sila niini nga dako nga suba, makaabante na sila ngadto padulong sa yutang saad sa Ginoo, the land that flows with milk and honey. Pero ang sitwasyon nila karon sa diyang niya sila nagkampo kilid aning suba sa Jordan, ang ilang mga kasing-kasing kasagaran mga guba. Guba ang ilang mga kasing-kasing. Why? Because during the leadership of Moses, they were roaming around the wilderness, the desert. They were traveling around the desert for 40 long years. 40 katuig nilang tuyok-tuyok sa disyerto. Having breakdowns upon breakdowns, failures again and again. Ano bitaw? Mga kasinatian, their faith collapsed that resulted the forfeiture of God's promises to them. Munang ang mga tao karon nasod sa Israel, downhearted sila, daghang mga heartbreaks nga nasinatian nila sa kinabuhi for 40 years in the wilderness. Muna nga daghan sa mga saad sa Ginoo na purpit, na nalangan, nababagan, wala madayon. In fact, many Israelites died in the desert because of murmuring, doubt, and unbelief. Ana ang ilang mga kasinatian. Pero kini nga season karon nga si Joshua na ang nag-lead sa nasod sa Israel, niabot sila karon kilid sa suba sa Jordan. And their faith again was challenged. Dinhi gihagit na pud ang ilang pagtuo. Sa diyang nag-atubang sila sa suba sa Jordan. Unya, doon na instruction gihatag ni Joshua sa nasod sa Israel, gihatag sa Ginoo kaniya. Makita na to sa verse 3 nga nag-ingon din when you see the Levitical priest carrying the ark of the covenant of the Lord your God, move out from your possessions and follow them to cross the Jordan River. So sa verse 3, naghatag ang Ginoong instruction kang Joshua, sulti ang mga tao nga inig
tabok dito sa mga pari nga magbit-bit sa arka sa tugon, Ark of the Covenant. Musunod po sila, no? Manghipot sila sa ilahang mga tent o niya, musunod sila og tabok. Ana. Pero sa verse 15, kung atong basahon sa unahan, ingon dinhi, it was the harvest season and the Jordan River was overflowing its banks. Manayon sa verse 15. Kung imo basahon sa NIV, ilan yung pagkaingon? Now, the Jordan is in flood stage. All during harvest. So, kining panahon na karon di ay, ang suba sa Jordan, gabaha. Gabaha siya. Kusog ang bulog sa tubig. Gabaha siya. Ang tubig, gaabot nga to sa bukana, sa baba, sa suba. Left and right. Nga tampi sa suba. Dito puno sa tubig. Gabulog ang kusog sa tubig. Kay ang sapa karon sa Jordan, diin dito nag-atubang ang mga Israelita, gabaha siya. So, they were actually standing beside the flooding river of Jordan. So, ang nasod sa Israel, gatindog sila, gatubang sila, galantaw sila sa gabaha nga suba sa Jordan. Unyang sugo sa Ginoo sa ila, manabog sila sa pikas tampi, sa suba. So, the other side of Jordan River was the beginning of the land of promise. Nga gisaad sa Ginoo sa ila. So, the whole nation is now a step closer to their destiny. Naa na sila, usa na lang yun kalakang ang nasod sa Israel para makaabot na sila sa yutang saad sa Ginoo sa ilaha, the dream land, the land that flows with milk and honey. But the question is, will they cross the flooding river of Jordan? So, munang pangutana. Gisugo sila sa Ginoong manabok, pero nakita nila sa ilang duha ka mata nga ang suba gabaha. So ang pangutana, bisan tuod sa tapikas tampi, naa na ang yutang saad sa Ginoo, pero ang pangutana, mutabok baka ang mga tao. Muragog sa tuwa, kana bitang pag ang Ginoo na gisaad sa tuwa, usahay na yung mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga kinahanglan na itay tabukon. Aron maabot na to ang saad sa Ginoo. Pero ang pangutana, mutabok bata sa mga hagit nga usahay ga-cross sa atong dalan. Padulungan to sa saad sa Ginoo kanato. Napaminaw pagayo ani. One of the greatest tragedies in life is living without finding out our destiny. But the worst is finding out our destiny and yet lose it because of fear and disobedience. Hallelujah. So usa sa bugat kaayo nga trahedya, usa sa dako kay problema sa atong kinabuhi isip mga katawhan, kanang nabuhi ta pero wa ta makadiskubre sa saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. O kung nakadiskubre man ta, pero wa nato ni madawatan o nawani nato siya tungod sa atong kahadlok o sa atong pagsupak sa kasuguan sa Ginoo. Mula nga, karong gabi gusto ko magdasig sa atong tanan. Labi na adtong mga nagtuo nga duna kay hayag nga kaugmaon diha sa Ginoo. Kadtong nagatuo nga dunay tumong ang Ginoo sa imong kinabuhi karon. Kanila usab nga nagatuo ug nagadumili sa pagsurrender kalabot sa dakong plano sa Ginoo alang sa ilang kinabuhi. Ug bisan niadtong mga tao nga nagatuo nga doon nagdubli nga pagbulot sa atong kinabuhi karong nga tuig. Gusto ko magdasig sa imuha karong gabi nga kung ikaw usa niining mga tawhana
nga dili gyud mo kibra kalabot sa plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kadtong mga tao nga sama nimo ug sama nako nga naghandom gyud nga dublihon pagbulot ang Ginoo ang atong kinabuhi. Kadtong mga tao nga sama nimo ug nako bitaw nga nagtuo ta nga doon na gyud akong plano ang Ginoo sa atong kinabuhi. If you are one of those people that we called dreamer, I want to encourage you that it is your time, it is my time today to cross our Jordan. Kung gusto nato nga dublihon sa Ginoo ang pagbulhot sa iyang pagpanglihok sa atong kinabuhi, kinahanglan atong madakpan kini nga idea nga panahon na nga ikaw ug ako mutabok sa atong Jordan. But listen to this. Every promises, every dream, every breakthrough comes with a price. Matag breakthrough, matag promises ni God, matag damgo nga gibutang ni God sa atong kinabuhi. Moabot na siya nga dunay presyo, dunay bili. Doon na siya presyo, no? What I mean is that there is no victory without a fight. Murag ana ba? Walay kadaugan kung walay gubat, kung walay away. O di ka mo daog kung wala kay away nga apilan. No testimony without a test. Mabitaw ka ng mga testing usahay nga gaabot sa atong kinabuhi. Ano bitaw? They are there to create a testimony. Kanang gamiton ta ni God nga mahimong testimony sa gahom ni God. Manang usahay na mga pagsulay gaabot sa atong kinabuhi. Doon ay mga testing, doon ay mga trials gaabot sa atong kinabuhi para mahimo tang testimony. Because no testimony without a test. No crown without the cross. Walay corona kung walay cross. No resurrection without crucifixion. Amen. Walay pagkabanhaw kung walay paglansang. There is no healing without a sickness. Di ba? Walay kaayuhan nga buobot kung walay mga balatian. Munang usahay, sa atong kinabuhi, doon ay mga kasinatian sa balatian. Para makapadayag ang Diyos sa iyang gahom, pinagi sa pag-ayo ka nato. Amen? Hallelujah. That's why there is something we have to go through before we get our dreams. Doon nagyoy ka ng ginaalaw ni God nga atong masinatian, una na to makabot ang damgo sa atong kinabuhi. Wala man goy dole out, mga igsoon ka na bang libre? Kanang ginaingon sa uban nga sa atong panahon karon walay libre. Ingon nila, ang kaluwasan lang libre. Iko dili, oy. Ang kaluwasan nato dili libre. Dunay nagbayad, ana. Si Jesus. Amen? Amen. So, ani kinabuhi walay libre, no? Mao na nga una na to makabot ang mga damgo sa atong kinabuhi. Una na to makabot ang double acceleration. Doon na sa tay agian, no? There is something that we have to go through. Amen. Na mga example din Before Joseph reached the palace and become the governor of Egypt, he went through prison. Si Joseph, namdam tanaw, dili lang priso na agyan niya. Niagi siya og grabing pagdaog-daog sa iya, no? Gikan sa iyang pamilya mismo, sa mga igsoon mismo. Nahimo siyang ulipon sa Egypt. Gipasanginlan siya. Ang mga salaod nga wa niya mahimo. Na priso siya. Iyang mga amigo wala kay numdum sa iya. Ano ito? Grabe ang pagdagmal gyud siyang kinabuhi. Many long years, no? Pag-abot niya sa pagkadawat niya atong pinadayag sa Ginoo sa iya, may tungod sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. No? Pinagi atong pananaon nga nakita niya sa damgo, no? It never happened right away. Niagi siya sa proseso. And before Joseph reached the palace and become a governor of Egypt,
He went through prisons and so many heartaches in life. Before the three Hebrew boys, si Meshach, Shadrach, and Abednego, before they were promoted, they went through a fiery furnace. Di ba? Nakadungog taan ng istorya may tungod sa dabarkads ni Daniel, si Meshach, Shadrach, Abednego. Oh, una sila na-promote sa hari. Oh, niagi sa sila og fiery furnace. No? Labay sila sa nagdilaab nga hudno. Si David, before he became a king, he faced Goliath. And so many processes. Oh, una siya nahimong hari. Naa si David gagyan. And between the children of Israel and the promised land is the Jordan River. Ano ba? Ang Israel, una sila moabot sa yutang saad sa Ginoo, muagi sa silang Jordan. Muagi sa silang Jordan. Jordan River is the dividing line. It is the dividing line. It is the place where the Israel nation have to choose either to trust in the living God or to trust in themselves or to other things. So, ang Israel nga nation na ay Jordan River sa tunga, unya ang Canaan land tuwa sa unahan. So una sila makaadto sa Canaan land, muagi sa sila sa Jordan. Muna nga ang Jordan, muna siyang lugar, muna siyang dividing line, muna siyang dapit nga ikaw ug ako sama sa Israel, pwede mo pili kung musalig ba ta sa Ginoo sa tibok natong kinabuhi o musalig ta sa atong kaugalingon o musalig ta sa mga butang nga atong naangkon ani nga kalibutan. Jordan means descender. Mao nang kahulugan sa Jordan. It is about something that pulls us down. That's what Jordan intends to do. Kung imong tanawon diri ang sitwasyon nila, gabaha ang Jordan. Tungod kay gabaha siya, kung mutabok ang tao anang sa paa, posible malunod siya. Lukot-lukuton siya sa kakusog sa bulog sa tubig nga resulta tingali og iyang kamatayon. So ang kahulugan sa Jordan means descender. It is about something that will pulls us down. It is something that wanted to kill our dreams. Jordan is something that intends to drown our faith in the Lord. Hallelujah. Kadaw sa kanato, paminaw pagayo ani, kadaw sa kanato, doon natay Jordan River. Something that separate us to our destiny. Kadaw sa nato, doon natay Jordan River. Nga mo'y nag-uwang kanato, padulong ngadto sa saad sa Ginoo para kanato. Your Jordan may be different to my Jordan, but what is common is the fact that our Jordan hinders us to God's promises to us. Dili siguro pareha ang atong Jordan kagi atubang karon. I do not know with you. Kabalo kung unsa ang Jordan nga giatubang nimo, nga kinahanglan imong agian. Una ka makaadto sa double acceleration. Una ka makatabok ngadto sa yutang saad, sa saad sa Ginoo sa imuha. Una ta makaadto didto, naay proseso muagi sa atong Jordan. Dili siguro parehas ang atong mga Jordan. Dili parehas ang atong mga giant. Dili parehas ang atong mga challenges. Dili parehas ang mga examinations kinaabot sa atong kinabuhi. Dili parehas ang atong mga testings. Dili parehas ang atong mga trials. Dili parehas. Pero usa lang ang tumong ni ana para ilunod ang atong mga pagtuo. Hallelujah. Mao na nga ang Jordan posible mao ni si mobabag sa atong Kanaan. So, when the Israelite stood
at the edge of the flooding Jordan River, God commanded the people through Joshua to step into the water and start moving into the direction towards the promised land. Oh, just like telling us today to step into the water of the vision and enter into the promised land of multiplication. Maraginala ba? Nga, kung ang Israel sa unang panahon, gisugo sa Ginoo nga mutabok sa suba sa Jordan para makaabot sila sa yutang saad sa Ginoo. Murag ang Ginoo ba nagsulti pud sa tawa karong gabi nga kinahanglan mo step ta, kinahanglan mulakang ta ngadto sa tubig sa panan-awon. Mulakang ta sa suba sa panan-awon nga gihatag sa Dios kanato aron maangko nato ang saad sa Ginoo nga multiplication. Double acceleration. Amen. Hallelujah. We do not move by what we see. We do not move by what we hear. We do not move by what we feel or what other people are telling us or our economy is telling us. We move because God says we move. Amen. Muna nga sa atong kinabuhi, wala taga-agad sa atong gibati. Wala taga-agad sa atong nakita, wala taga-agad sa atong nadungog, wala taga-agad unsay sitwasyon sa atong palibot. No? Gaagad ta sa sugo sa Ginoo sa tuwa. So sama sa Israel, sa nag-ingon na Ginoo, tabok mo sa suba sa Jordan. Oh. Gabaha ang suba sa Jordan, pero ingon na Ginoo, tabok mo sa suba sa Jordan. Aron makapadayon mo ngadto sa yutang saad sa Ginoo. So, I do not know what your Jordan River is. I do not know what your Jordan River is that is trying to pull you down, trying to kill your dream, trying to drown your faith. But God is telling you and me tonight, it is our time to cross our Jordan. Amen. Hallelujah. Oh, wa ko kabalo unsang klaseng Jordan imong giatubang karon. Wa ko kabalo unsang klaseng Jordan ang imong gisagubang karon. Pero ang Ginoo gasulti karong gabi sa imong sakuha. It's our time to cross our Jordan. Amen. Unya ang Biblia sa verse 15 sa atong scripture, ingon din niyo, but as soon as the feet of the priest who were carrying the ark touched the waters at the river's edge, verse 16, the water above that point began bagging up a great distance away. Hallelujah. Now what happens? What happens here when the people of Israel begin to believe in God by stepping into the water of Jordan? Hallelujah. Unsay nahitabo? Iyon ang verse 15. The waters roll back. Oh, nibalik sila. Oh. Nilukot og balik ang tubig. Padulungan to sa itaas. The water from upstream stops flowing. Oh, pagtamak yun sa mga pari nga nagbit-bit sa arka sa tugon. Gikan atong dapit kailang gitamakan, milukot pagbalik ang tubig. Gikan sa taas. Hallelujah. Makakurat ba kung kintahay lang ba naata dito? Musiga atong mata. Inig ba kakita atay ginani? No? Pagtamak yun sa mga pari nga nagbit-bit sa arka sa tugon, milukot pagbalik ang tubig. Hallelujah. So niundang pag-agas ang tubig gikan sa taas. Unya katong tubig gikan sa nahimutangan sa gipatungan sa mga pari, nihubas siya padulungan to sa Dead Sea. Hallelujah. Until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on the dry ground. Oh God, a miracle. Hallelujah. Pag ang mga tao di ay musugot sa sugo sa Ginoo, dunay milagro ipahitabo ang Dios. Sama ani, no? Makapanimbaut sa balahibo ba ang paghitabo. Huh?
Hallelujah. Kaya ang kabaturan, gabaha ang suba. Kung imo tanaw ng bulog sa tubig, makalisang yun. No? Makahunahon gyud ka, mabuhi ka kung mutabo ko ani. But the moment, ingon ang verse 15, as soon as the feet of the priest who were carrying the ark touched the waters at the river's edge, the water began backing up. So, niundang ang tubig. Hallelujah! Hallelujah! So, nakatabok ang tibok nasod sa Israel on the dry ground. I believe this is what the Lord wanted us to experience in this season. Ako nagtuog yung ko ba nga gusto sa Dios nga ipasinati ka nato kini nga kasinatian sa karaan. Hallelujah! That's why, let me prophesy to you tonight for someone who has the faith and receive it and shout amen to it. Hallelujah! Because somebody, I want to prophesy tonight that somebody is just a step away from your miracle. Hallelujah! Naa kay gihandom sa Ginoo, you are just a step away for your miracle. Someone is just a step away for your breakthrough. Oh, somebody of us tonight is just a step away from your breakthrough. Someone tonight is a step away from your desired double acceleration. I will prophesy it in Jesus' name. Amen. If you believe it, shout amen. Amen. Hallelujah. Ako nagtuo ko, no? Sama sa Israel, usan na lang siya kalakang. No? Malakangan lang na ang Jordan. Sulod na sila sa Kanaan. Ako nagtuo ko nga gusto sa Ginoo kanapod ang ipasinati kanato sa atong kapanahonan karon. Nga dalhon ta sa Ginoo ngadto sa ingisad kanato. Dalhon ta sa Ginoo sa dubli nga pagbulot sa atong kinabuhi. That's why I prophesy someone tonight, you are just a step to your miracle. You're just a step to your breakthrough. You're just a step to your double acceleration. Hallelujah! In Jesus' name, you are just a step towards your dreams. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mao na nga, kung doon na may gapugong kanimo karon, kung doon na may gabara sa imong kinabuhi, kaya nang balit aron sa Ginoo nga sitwasyon. Hallelujah. Pwede haruson sa Ginoo ang mga tubig nga gabulog batok sa imong kinabuhi nga murag mulumos kanimo. Hallelujah. Kaya na siyang paundangon sa Ginoo. Kaya walison sa Ginoo ang mga babag sa imong kinabuhi. Kaya haruson sa Ginoo ang mga nagahasol sa imong kinabuhi. Amen. God is doing something to dry your Jordan. Ako nagtuo ko nga sa atong panahon karon naay ginalihok ang Ginoo para paugahon ang nagbaha nimo nga Jordan. Unsa man ang nagababag, nagahasol sa imong kinabuhi, unsa man ang mga babag sa pag-uswag sa imong kinabuhi. Nagtuo ko nga ang Ginoo namuhat para tangtangon ang mga babag sa atong kinabuhi. Aron ikaw ako, makalakaw kita tabok sa atong mga suba on a dry ground. Hallelujah! Hallelujah! I believe God is a miracle working God. Oh, doon na gid siya buhaton nga milagro sa atong kinabuhi aron ikaw ako makaabante sumala sa katuyuan sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ako nagtuo ko kanang double acceleration. Giandam na sa Ginoo sa matag usa nato nga kinabuhi. Kaya lang kinahanglan desisyonan nato ang pagtabok sa atong Jordan. No? Wa tuod ko kabalo unsa ang imong giatubang nga Jordan karon. Oh, hallelujah. Pero ang Ginoo gahimo og pamaagi para walison ang gabaha nga tubig sa imong Jordan aron ikaw ako makalakaw sa uga nga mga dalan tabok ngadto sa mga saad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen? Receive it and shout amen about it. Hallelujah. That's why, if there is something you and I need to decide tonight, is to cross our Jordan. Amen? So, kung dunay usa
nga atong desisyonan ko ng gabi manabok na ta, Brad. Tabok na. Tara na. Tabok na ta. Hallelujah. So, unsa itong buhaton para makatabok ta sa atong mga suba? Unsa itong buhaton para makatabok ta sa mga suba sa Jordan sa atong kinabuhi? Una, purified life. Para ikaw ako makatabok sa suba. Agi sa uga nga yuta padulong sa saad sa Ginoo sa atong kinabuhi, kinahanglan hinlo ang atong kinabuhi. Purified life. Verse 5, ato basahon kadali, no? Joshua chapter 3. Ingon siya, verse 5. Then Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Unsa ingon diri ni Joshua? Sugo sa Ginoo kaniya, ingnang mga tao, purify yourselves. Hallelujah. Usa sa gikinahanglan nato mga igsoon para makatabok ta ngadto sa dubling acceleration, kinahanglan hinlo ang atong kinabuhi. Amen. Napaminaw pag-ayo ani. Anything in our lives that would offend the Holy Spirit of God can hinder us from crossing our Jordan. Bisag unsang butang nga makapadismayo sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi, makababag kini sa pagtabok nato sa suba sa atong suba sa Jordan. Makababag sa atong pagtabok, no? Ang mga butang nga maka-offend sa Holy Spirit sa atong kinabuhi. Now, many people wanted to cross their Jordan, but because of sin, they miss the promises and drowned by the waves of guilt and condemnation. Naay mga tao nga gusto sila makatabok, padulungan to sa saad sa Ginoo, padulungan to sa katumanan sa ilang mga damgo, padulungan to sa double acceleration. Daghang mga tao gusto mo muadto dito. Pero na-miss nila ang mga promises sa Ginoo tungod sa sala. Tungod sa sala, na-miss nila ang promises sa Ginoo tungod kay nalunod sila, nalumot sila sa guilt o condemnation nga gahasol sa ilang mga kinabuhi. Now think about this. Think about this. How much of God's power and anointing do we miss when we allow sin to reign in our lives? Una-una anak, unsa kadako nga gahom sa Ginoo ug dihog sa Ginoo ang mawala kanato kung atong tugutan ang sala maghari kanato. Ang sala makababag sa pag-abanti sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mabitaw nga, ingon ang Isaiah 59, versikulo 1 ug 2, nagingon ang Bible. Ingon niya nga, ang kamot sa Dios dili mobo, ang iyang dalunggan dili bungol, apan ang atong mga sala nakapatalikod sa Dios kanato. Unsay buti pasabot sa propeta ni propeta Isaiah, unsay buti pasabot sa diyan nagsulti ni anak, no? Sa diyan nagingon siya, ang kamot sa Dios dili mobo, buti pasabot nga ang kamot sa Dios gamhanan. Ang kamot sa Dios dili maluya, ang kamot sa Dios dili mohunong sa pagbuhat og maayo para kanato. Kayang kabuton sa Ginoo ang atong kahimtang. Kayang tandugon sa Ginoo ang atong mga sitwasyon sa kinabuhi. Kayang hikapon sa Ginoo ang atong mga kinabuhi. Kaya ngayon kamot dili mobo, ang iyang dalungan dili bungol, nadungog niya ang tanang sitwasyon, ang tanang kahimtang nato, ang tanang kalisdanan nato, ang tanan nga mga hasol nga gaatake sa atong kinabuhi, dungog na sa Ginoo. Unya gusto sa Dios nga tabangan ta, gusto sa Dios nga kabuton ta. Kay nasayod siya sa mga burden, nasayod siya sa mga struggle, nasayod ang Ginoo sa mga hagit nga gahasmag sa atong kinabuhi. Gusto siya nga motabang kanato. Apan ingon ang Bible, apan ang atong mga sala nakapatalikod sa Dios kanato. So makita nato
Nga ang sala di ay babag. No. Muna nga, bisag gustuhon man nato nga motabok sa suba sa Jordan, sa atong kinabuhi, mahasol kita, mababagan kita kung dunay sala sa atong kinabuhi. That's why Joshua tell the people, tell the whole nation of Israel, purify yourself, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Oh, dunay buhaton nga kahibulungan ang atong Dios sa atong kinabuhi. Kung ang atong kinabuhi putli. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Muna nga atong hinumduman, atong una-unaon, unsa kadako sa gahom sa Ginoo, mawala sa atong kinabuhi, dihog sa Ginoo, mawala sa atong kinabuhi, kung tugutan nato ang sala, maghari sa atong kinabuhi. So the reason why many Christians miss to experience the promises of God, because of the failure to live a life of purity. Amen. Amen. So usan isa gikinahanglan nga makabot nato sa atong kinabuhi aron makatabok ta sa atong Jordan. Amen. So it is so clear that the failure why sometimes we cannot receive our dreams is not on God's part. Oh. Ang hasol nga nung usay, ang atong mga damgo lang gihapon. Ang babag nga nung usay, ang atong mga tinguha lang gihapon. Wala nahatag ang katumanan. Klaro kayo nga, ang problema dili sa Ginoo. Kaya ang Ginoo, He is always ready. He is always willing to do what He promised to us. God is able to bring us to our double acceleration. But we must do our portion. Purify to multiply. Amen? Amen? Hallelujah. Wala, ang unang gikinahanglan para makatabok ta ngadto sa yutang saad sa Ginoo. Ikaduha, what do I need to cross my Jordan? Is to have a clear vision of something greater. Kinahanglan ikaw ug ako para makatabok ta sa pikas tampi sa mga suba sa Jordan sa atong kinabuhi. Kinahanglan natay klaro nga panan-awon mahitungod sa mas dagkong butang nga gisaad sa Dios sa atong kinabuhi. Oh, ang kamatuoran mao ni, nobody will let go of what they already have unless they have a clear vision of something greater. Mao ning kamatuoran. Ang tao dili gyud niya buhian unsa tong naangkon niya siyang kinabuhi. Hangtod nga doon na siya klaro nga pananawon mahitungod sa dagkong mga butang nga buhaton sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Amen. So kung doon na usa sa butang nga kinahanglan naa nimo og nako naatay klaro nga pananawon kalabot sa kadako sa saad sa Ginoo para sa atong kinabuhi, mas dako kaysa mga butang nga atong naangkon karon. Munang moingon to sa ita nga, ay salamat sa Ginoo kay nainani na naana ko inani igsuon. Naapay mas dako ana nga gisaad ang Ginoo. Naapay mas dako ana nga pwede buhaton ng Ginoo. Naapay mas labaw pa ana nga giandam ang Ginoo para kanimo o para kanako. Amen. Mo nga ang tao di gyud siya mabuhi kung unsa to iyang nagunitan na. Hangtod doon na siya klaro nga pananawon kalabot sa mga dagko pa nga mga butang nga giandam sa Ginoo. Si Abraham sa Bible, Abraham had a vision of something greater. Hebrews chapter 11 verse 10. Ako basahon. Ingon din ni Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundation, a city designed and built by God. Oh, si Abraham, galakaw siya sa dapit nga gisugo sa Ginoo adtuan niya, pero nganong permanente siyang kabante kay sa una-unang kasikasig ni Abraham gatan-aw siya nga doon na pay dagko nga giandam ang Ginoo para sa iya. That's why he is confidently looking forward for a city with eternal foundations. Hallelujah. Si Moises
Moses also had a vision for something greater. Hebrews 11 verse 25. Iyon din niyo, he chose to share the oppression of God's people instead of enjoying the fleeting pleasures of sin. Verse 26, he thought it was better to suffer for the sake of Christ than to own the treasures of Egypt, for he was looking ahead for a great reward. Verse 27, it was by faith that Moses left the land of Egypt, not fearing the king's anger. He kept right on going. Because he kept his eyes on the one who is invisible. Oh, unsay na kang Moses? Moses had a vision of something greater. Si Joshua also had a vision of something greater. Joseph also had a vision of something greater. Ultimately, Jesus the Lord. Si Jesus nga atong Lord, He had a vision of something greater. At tanawa Philippians chapter 2, though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Verse 7, instead, He gave up His divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Oh, si Jesus, Lord siya, pero wala siya nagunang-una o gunsa pa. Oh, instead, he humbled himself and submitted himself to die on the cross because he had a vision for something greater, and that is the resurrection. Hallelujah! Hallelujah! So, all of them, ug daghan pang mga tao na sulat sa Hebrews chapter 11, all of them had a clear vision of something greater. That's why each of them experienced breakthroughs in life. That's why their names were written in the Bible. Oh, si Apostle Paul, wala na to ma-mention, daghan pa kaayo ang mga tao because they are looking of something that is greater. Walay kaluya ang ilang pag-alagad sa Ginoo. Walay kaluya ang ilang pag-abante sa kinabuhi because they are looking forward for something that is greater. Muna nga, ang rason nga nung daghang mga tao miungot ang ilang kinabuhi bisan dugay na silang Kristiyano kay wala sila nakadakop sa dakong plano sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Oh, mao nang naay mga Kristohanon nga ilang ibaylo ang Ginoo para pabor sa ilang negosyo. Naay mga Kristohanon nga ilang talikdan ang Ginoo para lang makatrabaho. Oh, ang naay mga Kristohanon nga ilang talikdan ang pag-alagad sa Ginoo para lang makakuha sa ilang gusto. Ana bitaw? Nganong inaani sila? Miungot sila sa ilang Kristyanismo bisan dugay na silang Kristiyano tungod kay wala nila madakpan ang kadako sa plano sa Ginoo para sa ilang kinabuhi. That's why if there is something that you and I needs to have tonight is the clear vision of something greater, a vision of God's greater plan for you and me. Igsoon, dasigon ta ka. Kumuingon ka, nga na kay dagkong mga butang na angkon sa imong kinabuhi, igsoon, gamay ra na. Si Paul nagingon, basura ra na. Kanang mga butang sa kalibutan. Kay mas dako pa ang plano ni God sa atong kinabuhi. Hallelujah! Amen? Ikatulo, what do I need to cross my Jordan? Total dependence upon God. Magkita na to sa verse 3. Yung sa atong verse, giving this instruction to the people, ingon si Joshua sa mga tao, when you see the Levitical priest carrying the Ark of the Covenant of the Lord your God, move out from your possessions and follow them. Verse 4, since you have never traveled this way before, they will guide you. Oh, hallelujah. Muna nga, ingon si Joshua, inig abante sa mga pari nga nagbitbit sa arka sa tugon. Kawas sa inyong nahimutangan. Sunod kanila. Oh, tungod kay wala pa ta makaagi aning dapita. Sila
ang magiya kanato. Hallelujah. The idea is that the whole nation should cling unto the ark. Nga gibitbit sa mga pari. Oh? Ang idea din nga gusto sa Ginoo, nga gipasulti niya sa mga tao, nga kinahanglan tibok nasod sa Israel, mo dut-dut gyud sa arka. Mudut-dut gyud sila sa arka. Musunod gyud sila sa arka sa tugod. Nga nagrepresenta sa presence ni God. Ang Ark of Covenant nagrepresent sa power ni God. Nagrepresent sa presence ni God. Nagrepresent kini sa glory ni God. Nga kinahanglan mo'y saligan sa nasod sa Israel. Because they understand that they cannot cross their Jordan in their own power. Muna ingon, mura mag nang Joshua, di ta makatabok aning subaa nga nagbaha. Pinagi sa atong gahom. Munang salig ta sa Ginoo. Our dependence should be on God. Total dependence upon God. So, in crossing our Jordan, sa pagtabok sa mga Jordan sa atong kinabuhi, we need total dependence upon God. With all our hearts, with all our minds, with all our strength. Total dependence on God. Amen? Kaya tinuod mo ni siya. Dili ta mahimong successful sa atong kaugalingon lang nga paningkamot. Kanang common kay nga verse bitaw gingon, not by might nor by power but by my spirit saith the Lord. Pinaagi na sa lihok sa Ginoo. Ana, dagko kaayo mga igsoon ang plano sa Dios para sa atong kaugmaon. Unya maangkon lang nato kun ang atong pagsalig kumpleto gayud sa Dios. That's why if we want to multiply, if we want to occupy our dreams, if we want any promotion, if we want any occupation, if we want multiplication, if we want blessings we desired, if it is away from total dependence upon God, it will be drawn in the river of Jordan. Kanang atong gusto ng mga pangandoy sa kinabuhi, kanang atong mga damgo, kanang acceleration nga atong ginaingon, kanang promotion nga atong ginatinguha, kanang multiplication nga atong ginatunguha, gikan sa Ginoo, kung walay kompleto nga pagsalig sa Ginoo, kanang tanan, malunod lang na sa mga suba sa Jordan sa atong kinabuhi. Muna karong gabi, I would want to encourage everyone. Aning atong konklusyon nga topic sa atuang keys to double acceleration. Nga kung doon na may hupta nato sa atong kasing-kasing karon, it's time for us to cross our Jordan. Akong balikon, wala ko kabaloon sang Jordan nga imong giatubang karon. Tingali lisod na ang imong Jordan, tingali gabaha pud na ang imong Jordan. Pero para makatabok ta sa atong Jordan, kinahanglan putli ang atong kinabuhi. Lagi kaya ang sala babag sa atong pagtabok sa atong kinabuhi. Ikaduha, kinahanglan klaro sa ato ang panlantaw nga mas dako ang giandam sa Ginoo kanato kaysa sa mga butang nga atong nahuptan karon sa atong kinabuhi. Ikatulo, kinahanglan kumpleto ang atong pagsalig sa Dios lang. Tungod kay siyang nakatultol sa dalan, tungod kay siya ang dalan, kung siya ang atong saligan, siya ang muhatod kanato tabok sa atong Jordan, paingon ngadto sa atong Kanaan. The double acceleration of what God is about to do upon our lives, upon our family, and upon our ministry. That's why I declare tonight that God will make us strong. I declare tonight that God will give us the courage to choose to cross our Jordan River. And may the Lord continue to be with you. May the Lord continue to be with us. May the Lord continue to display His power, His wonders upon our lives. And may the Lord bring us to our Canaan. May the Lord bring us
to all His promises. This I declare in Jesus' name. Amen and amen.